So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, medyo matagal ko nang gustong gawan ng content itong topic na to. Pero siguro ngayon lang siguro yung tamang oras kasi ngayon lang din po ako nagkaroon ng pagkakataon. Kasi mga kababayan, ito po kasi yung narrative na nakikita po natin sa mga Pilipino na pro-China at especially itong mga DDEBs, itong mga DDS, na ang paniniwala kasi nila na itong China daw po will surpass in the future yung economy po ng USA. So ibig sabihin na paniniwala nila na in the future ang China po ang magiging number one regarding po sa economy at naniniwala din po sila na itong China din po ay magiging superpower in the near future. Pero mga kababayan, sablay na sablay po sila dito kasi po kung babasihan po natin yung statistics, reference at saka mga evidence po na ipapakita ko po sa inyo, eh mukhang malabo po talaga mangyari yung pinapangarap po ng mga pro-China na mga Pilipino. So nakaagulat lang kasi mga kababayan, di ba, isipin nyo, Pilipino ka, pagkatapos yung simpatsya mo na sa China. So mga kababayan, para makapag-start po tayo kaagad, panoorin muna natin itong sinabi nga po ni Harry Roque. Si Harry Roque po na abogado po ng China at saka spokesperson din po ng China. Sige, okay, panoorin natin to ha. Sa totoo lang po, ha, ang buong mundo ngayon nakikinabang na sa China, lalong-lalo na dyan sa kanyang Belt and Road Initiatives. Pero tayo, dahil naaway natin ng China, ayun po, ang mga funding ng infrastructure project naaantala. Eh bakit naman kasi magbibigay ng pondo ang China sa isang bansa na tinatrato siyang kalaban? Kailan pa po tayo nagkaroon ng kalaban sa ating kasaysayan? Hindi po yung kabahagi ng anyo ng Pilipino nagkakaroon ng kaaway, lalong-lalo na kung siya ay higanting kapitbahay. Ulitin ko po sa Pilipino, importante ang samahan sa kapitbahay. Makipag-away ka na sa kamag-anak, wag lang sa kapitbahay. So yan lang po ating sinasabi. Wag naman pong nagbabansag ng traidor dahil talaga naman pong lahat ay importanteng mapakinggan dito sa issue nito. Dahil pag nagputukan po ng gera, ang mamamatay, mahirap na Pilipino, hindi naman po yung mga Pilipinong naka-Forbes Smart nakatira. Okay, yon. So mga kababayan, sinabi ito ni Harry Roque nung nakaraang 2 weeks ata, no? So ngayon, makikita po natin dito na sobrang sinungaling nga ni Harry Roque kasi andito na naman po kasi yung narrative ng gera. 'Di ba? Kung magkakagera daw, bla bla bla, pero alam naman po natin na sinabi na rin po ng China at ako naniniwala po ako dun sa parte po na 'yon, no? Kasi may mga bagay po tayo na hindi dapat paniwalaan pag sinabi ng China. Pero nung sinabi nga po ng China na ayaw nila makapaggera, ako po naniniwala po ako doon. Kasi ang dami pong reason kung bakit ayaw din po nila ng gera kasi sobrang maapektuhan po sila lalong-lalo na nga po sa pagkakataon ngayon na dumadaan po sa matinding hagupit yung ekonomiya mismo ng China. Okay. So una, ang sinabi kasi dito ni Harry Roque, yung about doon sa sa Build and Road Initiative, 'di ba? Na hindi daw tayo binigyan ng pera ng China sa infrastructure kasi daw inaasar daw po natin. Inaaway daw po natin. Pero mga kababayan, sobrang sinungaling dito ni Harry Roque kasi ito, no, ang sabi dito, why the Philippines is exiting the Build and Road. Okay. Manila announced termination of China-backed infrastructure projects as geopolitics takes policy precedence over economics. Okay. So, tayo po yung umalis dyan po sa built road na yan. Hindi po yung China yung umalis, tayo kasi nga walang kwentang kausap. Kasi nga po mga kababayan, no, continue lang natin dito, no? Sabi dito, okay, but the Philippines won't be among the recipients of China's largest or shared future as Marcos Jr.'s administration swerves decidedly away from China's moneyed but troubled program for paving its global influence. In a major development with geopolitical implications, the Philippine Department of Transportation has announced the full termination of a series of big-ticket infrastructure projects with China in favor of Japan and Western rivals. So malinaw po mga kababayan na ulitin ko lang na tayo po yung umalis dyan po sa Built Road project nga na yan ng China kasi nga po walang kwentang kausap. At ngayon, ang nagiging partner po ngayon natin dito ay yung Western, di ba? Like EU, like America, especially nga po yung Japan. Diyan nga po sa mga pinangako at hindi natupad ng China kay dating Pangulong Mao Diggs. So continue lang natin to dito, no? Sabi pa dito, for the Philippines has largely engaged in pledge trap diplomacy.
So ito po yung ginagawa kasi ngayon po ng China, hindi lang po sa Pilipinas, kundi po sa ibang mas mahirap pa po sa Pilipinas, katulad nga po ng mga African countries. So kumukuha po ng simpatya itong China sa ibang bansa at ang gamit nga po nila dito yung pledge trap diplomacy. So paasahin ng paasahin hanggat magmukhang tanga yung bansa. Buti nga kahit papaano hindi tayo na trap diyan po sa ginawa po ng China sa Pilipinas nung panahon nga po ni Mao Diggs, no? Kasi nga po no, kung kukontinue nga po natin dito no, during the Duterte administration, a cynical ploy that entailed forward deployed concessions in the South China Sea in exchange for largely illusory investment pledges. China pledged as much as $25 billion in infrastructures project under Duterte, nearly none of which has been delivered. So ito nga po yung sinasabi ko nga po sa inyo mga kababayan, na itong si Harry Roque nga po, sinusumbat niya sa atin na kaya daw po hindi tayo pinondohan ng China kasi nga daw inaaway daw po natin. Pero in reality mga kababayan, noong 2016 pa nga po, nung nag 180 degree turn si dating Pangulong Duterte papalapit sa China at palayo po sa western countries, nangako na po yung China nito ng 24 billion. Pero ang sabi nga po dito sa report, nearly none of which has been delivered. So wala nga. Pinangakuan lang tayo sa wala. Okay. So dinaanan ko lang po kasi ito mga kababayan kasi sablay na naman dito si Harry Roque, 'di ba? Ito po yung mga example na hindi porket edukado. Syempre si Harry Roque edukado 'yan. Hindi porket edukado ay totoo na yung mga sinasabi. Kasi unang-una, itong Build Road Initiative nga po na to ay hindi naman natupad. Tayo po yung umalis at saka yung gera narrative po na yan is palpak na po yan. And besides nga po dyan mga kababayan, humaharap din po kasi sa matinding krisis din po yung China. Okay? So ito po yung inflation rate po ng China. Okay? Sa loob ng isang taon. So mga kababayan po kasi, hindi naman po kasi masama yung inflation, to be honest. O yung pinaka advisable po na inflation po ay dapat po nasa 3% at least. 3%, 3 to 5% parang ganon. Pero po yung China po kasi, okay no, medyo mababa yung inflation niya, nasa 2.5, 'di ba? 1.5. Pero ang pinakamalaking dagok po kasi dito yung deflation. Okay. So nung October last month, meron po siyang deflation. Yung kabaliktaran po ito ng inflation na bumababa po yung presyo ng bilihin. And then noong July din po 2023 nagkaroon din po ng deflation at nagkaroon din po sila ng 0% na inflation. So sasabihin naman kasi ng iba diyan na maganda nga yan bumababa po yung presyo Pero hindi po ganoon po yung pinaka nangyayari po sa China ngayon. Ang ibig sabihin po kasi ng deflation po mga kababayan, may mga factors po yan. At isa po sa mga factors po kung bakit po nagkaroon po ng deflation yung China, because of overstock. Nag-overstock po sila. So ibig sabihin kapag marami po yung para ano yan Economics 101. Ito po yung law of supply and demand. So kung mas marami po yung demand, bumababa po yung presyo. So habang bumababa po yung presyo, yung mga consumers po, naghihintay lang po yan para bumaba lalo yung presyo bago sila bumili. So ang mangyayari nun, dahil nga po sa walang bumibili, ang nangyayari nun, yung mga manufacturer po is naubusan sila ng benta at saka magkakaroon po ng layoff ng mga employee. So magiging cycle po yan hanggang magkukulaps na lang po yung economy po ng China. Actually, nangyari na rin po itong deflation po na to, pero nangyari itong deflation na to sa China nung pandemic. Pero kung kailan po dapat na umaangat po yung economy po ng bawat bansa kasi nga po tapos na po yung pandemic, itong China po ay humaharap naman po sa crisis ng deflation na mas delikado po ito kumpara po sa inflation. So, at least you get the point. So ito pala yung una. Mga kababayan pa kasi, meron pa dito. Bukod nga po sa deflation mga kababayan, yung mga foreign companies din po na nag-i-invest din po sa China ay umaalis na rin po. So ang sabi dito, no, foreign companies are shifting investment out of China as confidence wanes, business group says. At bukod nga po dyan, syempre, di ba, nagkanda-hetot-hetot na nga po yung economy ng China. Bukod nga po sa pag-alis nga po ng mga foreign companies sa investment po nila, bumagsak din po sa negative yung foreign direct investment po ng China sa loob po ng 25 years. Okay? So ang sabi dito, no, base ito sa Business Today,
Okay? Foreign investment in China turns negative for the first time in 25 years. Okay? Economists told the news agency that the decline of FDI reflected less willingness by foreign companies to reinvest profits made in China in the country. Yan. Kasi nga po mga kababayan, ito pong China po kasi nabubuhay lang din naman po kasi yung economy nila base rin po sa mga foreign investment. So ngayon mga kababayan, isipin nyo lang. Oh, umaalis na po yung mga company sa China. Nag-aalisan na rin po yung mga investor. Yung mga foreign investor. Tapos nagkaroon pa ng deflation. So sino pa kayang bansa ngayon ang makakaroon pa ngayon ng confidence na magnegosyo po sa China? Okay. At bukod nga po dun mga kababayan, nasabi pa dito, at lahat po yan mga kababayan, isa lang din po ang tinuturo niyan kung bakit po nangyayari po ito. Kasi itong real estate struggle po na nangyayari po sa China ngayon. Kasi bago tayo mag-continue, kasi po ito pong real estate po sa China, dito po nanggagaling yung 30% po ng GDP ng China. So sobrang laki po nun, 30%. Okay? So basahin lang po natin dito para may reference tayo. Sabi dito, he pointed out that while real estate has contributed about 30% of GDP in China, that share is in the lower 20% points in South Korea and Japan. So, ang gusto ko lang sabihin dito mga kababayan, ito po yung nagpapayaman po sa China, yung real estate. So, syempre mga kababayan, pag sinabi nyo pong real estate po sa isang bansa, ang pinaka-consumers din po niyan ay yung mga populasyon po na nakatira din po sa bansa po na yon. So, regarding po sa China, mga Chinese people din po kasi yung consumer ng mga real estate po na yan. So, ang nangyari po kasi sa real estate po ng China, ito po, may nakita po akong graph dito. Ang nangyari po kasi dito, ito, pabagsak po siya. So, ito po yung isa po sa pinakamalaking pagkakamali po ng China. Kasi itong Evergrande, ito yung pinakamalaking real estate po sa China ngayon. Pinondohan po ito ng gobyerno. Pinautang para po magkaroon po ng real estate business po sa loob po ng China. So, yung kulay blue graph po na yan, ayan po yung ginamit po nilang pera sa investment. Okay, malinaw naman po, di ba? Yung kulay blue. O, real estate investment yung blue. Yung yellow, ito po yung nabentang bahay. Yung dotted lines po mga ka-streetwise, ito po yung mga bahay na nasimulan. So mga kababayan, makikita po natin sa graph na to na mas marami pong bumili kaysa dun po sa mga nasimulang bahay. At dahil nga po sa nangyari po na to, ang ginawa po ng gobyerno ng China ay pinautang pa ng pinautang itong kumpanya po na to na Evergrande ata yung pag-pronounce nun eh. So anong nangyari nun mga kababayan, nagbebenta ngayon itong kumpanya na to ng pabahay sa China na wala pa namang bahay. So ang lumalabas nito is Ponzi scheme. So yung ginagamit po na investment po ng kumpanya po na to, ito po ay galing po sa mga benta ng mga naunang Chinese na bumili po ng bahay at ayun din naman po yung ginagamit nila para makagawa po ng bahay para ibenta. Pero kapag ganun po kasi yung nangyayari mga kababayan, magkukulaps po talaga ito. Okay. And then mga ka-streetwise, ang isa rin po sa pinakamalaking problema ng China ngayon, ito pa. Marami na rin po kasing mga foreign companies po ang umaalis po sa China. So ito lang po yung ilan, no? Okay. Yung unang-una po is yung Intel. Okay. Ang sabi kasi ng Intel, okay, Intel has said that it is considering moving some of its manufacturing out of China to the United States to comply with US government regulations. Okay. So ito po yung medyo tricky dito mga kababayan. Dahil po mga ka-streetwise, karamihan din po ng mga negosyo na nangyayari din po sa loob po ng China, karamihan po niyan ay, di lang karamihan, majority po niyan ay galing po sa Amerika. So kayang-kaya pong kontrolin ng Amerika yung economy ng China na ito na nga po yung ginawa po nila. Nangyari ito nung panahon ni Trump eh. Na basta regarding sa electronics, pinapalis na po talaga ng Amerika unti-unti yung mga electronics company sa China at lumipat na po sa ibang bansa. At mas gusto nga po ng government po ng Amerika na bumalik po sila sa USA. So ito na nga po yung example dito, yung Intel, yung Microsoft. Di ba isipin yung mga kababayan, di ba? Halos lahat po ng laptops ngayon meron pong Microsoft, di ba? And then yung Nike, di ba? Nike has said it is considering moving some of its manufacturing out of China to Southeast Asia to improve quality and reduce cost.
Okay. So ito sana sa Pilipinas sila pumunta. Pero ang alam ko sa Vietnam ata sila lilipat eh. Ganyan po talaga kasi kapag pangit po yung sistema sa Pilipinas, yung 60-40 na yan, no? So ito pa yung Dell. Dell has announced that it will be moving some of its manufacturing out of China to Vietnam and Mexico to reduce cost and improve efficiency. Yan. So, mga kababayan, di ba? Huwag nyo kasi masyadong tinatakot po yung mga Pilipino na kailangan natin yung China, China yung magiging superpower, China yung magiging number one sa economy. Eh, in reality po mga kababayan, over time, kung gagawa po kasi ng mga movements, itong mga foreign investment po, itong mga foreign investor po na to sa China, wala rin po mangyayari po sa China talaga. Sa totoo lang. Lalong-lalo na ngayon, ang daming kaaway ng China. At alam din po ng USA ngayon na itong China po na yung kinikita po nila sa kanilang economy ay ginagamit po para po mambuli, para po magnakaw ng technologies from America para sa kanilang mga military equipment. So may mga content po kanyang tungkol diyan, no? And then mga kababayan, moving forward, isa rin po sa mga pinaka-problema din po ng China is itong population nila. So dapat po kasi ang tawag po kasi dito mga kababayan is population pyramid. So ang pinakamagandang graph po sa population pyramid po dapat po pa-triangle po 'yan. So dahil po sa ginawa po ng China noong 1980s na one child policy, bumabagsak po ngayon yung population nila. Okay. So magkakaroon po ito ng problema kasi nga po yung mga kabataan na dapat nasusuporta sa mga nakakatanda regarding po sa mga insurance is mas kumukonti po. So lumalabas ngayon, mas marami pong matanda kumpara po sa bata. Na which is bad, di ba? Oh. At saka ang pinaka-problema pa kasi dito mga babayan, konti na nga lang po yung mga kabataan sa China, tumaas pa po yung unemployment rate po sa mga kabataan. Ito, China Youth Unemployment Rate from 2003 to 2022. So makita po natin dito mga kababayan na tumataas po talaga siya. So regarding po base po sa graph po na to, sa 20 bata, meron pong 3 unemployed. So ito mga ka-streetways, no? Matagal ko nang gustong gawa ng content ito, ngayon lang po ako nagkaroon po ng oras. 'Yun. So kayo po mga kababayan po, ano po mga sabi niyo nga po dito sa narrative po ng mga DDS na masyado silang bilib na bilib sa China. Pero meron din naman po kasi mga internal na problema itong China regarding po sa economy nila, especially po sa kinabukasan ng bansa po na to. At dito po natin mapapatunayan na hindi po talaga superpower, apparently, hindi po talaga hawak ng China ang sinasabi nila na sila ang magiging superpower in the future. Yon. So, pa-comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Memoto. Bye-bye.